Para sa birthday ng girlfriend ko, pumunta kami sa Boracay for the first time. At para ma-secure yung activities namin kung sakaling maraming turista, binook ko na lahat sa club. Pati ilang restaurants, ni-reserve ko na. Jam-pack ang itinerary namin. Abot pa kami sa lahat ng book time slots. Masasayang ba yung mga binayad ko pag na-late kami? Let's see. Lumapag kami sa Katiklan Airport ng mga 7 a.m. Ang problema, may island hopping kami ng 9 a.m. Bayad na yun. Sa loob ng 2 oras, kailangan namin makarating sa Boracay Island, mag-change outfit, mag-iwan ng baggage sa hotel, at dumating sa meetup location. Kung may time pa, mag-almusal. Naglakad kami papuntang terminal ng tricycle, nagbayad ng 75 pesos per head, at sumakay papuntang port. In 10 minutes, nasa port na kami. Nag-register, pila, at bayad ng terminal at environmental fee. Hiwalay na bayad rin yung boat fee. Umabot lang ng 300 per head ang binayaran namin sa port. Ilang minutes lang umalis na rin yung boat namin. Mabilis lang mapuno. Mga 15 minutes lang din ang biyahe sa boat. Pagbaba, sumakay kami ng trike papuntang La Carmela para mag-iwan ng bags at magbihis. Pagkabihis, iiwan lang sana namin yung bag sa counter pero ready na raw yung room at pinag-early check-in na kami. Iniwan lang talaga namin yung bags tapos sumakay na kami ng trike papunta sa meetup location ng island hopping. Kinaya naman. Dumating kami few minutes before 9 a.m. May second batch pa naman raw na aalis ng 9:30 a.m. May oras pa kaming kumain. Pero hindi na kami lumayo. Kumain kami sa Moksha Cafe na yun din ang nakalagay na meetup location sa club. Umorder kami ng 2 sandwiches at 2 coffees. Medyo matagal nga lang yung serving time kaya nakailang kagat lang kami tapos tinawag na kami. First stop ng island hopping ay sa Crystal Cove. May entrance fee dito na 300 pero optional. Sa loob nito may 2 caves. Malalim agad ang tubig sa unang cave kaya magdala kayo ng life jacket kung hindi marunong lumangoy. Binigyan lang pala kami ng 1 oras para explore ang Crystal Cove kaya huwag kayo masyadong magtagal sa cave 1. Sa pangalawang cave may lulusutan kayong tunnel papunta sa cave. Hindi na kami nakababa sa tubig dahil kailangan na namin bumalik. Second stop ng island hopping ay snorkeling. May available snorkeling gear naman sila na marirent for 100 pesos. Ang third stop ay sa buffet lunch. May 2 buffet tables dito, pero sabi pareho lang daw yun. Nothing remarkable sa taste namin. Ang last stop namin ay sa Puka Beach. May mga mag-aalok din ng crystal kayak dito for 250 pesos. Pero sa ibang araw pa ang plano naming crystal kayak. Bumalik kami sa hotel para magbanlaw tapos naglakad-lakad sa White Beach. Meron kaming dinner reservation sa Sirena, isa sa mga restaurants ng Shangri-La Boracay. May free shuttle sila from D-Mall pero hindi kami umabot sa schedule kaya nag-trike na lang kami. Pagbaba namin sa reception, pinasakay kami sa shuttle papuntang Sirena. Ganun kalaki ang resort nila. Magandang pwesto na ni-reserve nilang table sa amin. Nasa cliff kami overlooking the beach. Pagkaupo namin, tinanong kami kung still or sparkling water. Thinking na paid yung sparkling water, still ang sinagot ko. To our surprise, bumalik ang server saying, "You ordered the bottle of Evian." Akala ko service water lang ang isi-serve. Pero this is a special night so why not? Sir, tapos sir, habang nag-intay ko ng pagkain ko, ito muna yung bread ko. Oh. 2 parts of the bread ko, this is ciabatta bread and thin baguette. And this is the butter, sun-dried butter. And this one is anchovies butter po. This one is pork ribs java. This one croquettes. It's a tuna stick po, well done. Yung croquettes po, this is one is ham. And this one shrimp, then squid ink. Thank you po. First time namin umorder ng tuna steak. May follow-up question pala kung gaano kaluto yung tuna. Parang beef steak rin.
Since ayaw namin ng raw seafood, we ordered it to be well done. Nung sinerve, medyo dry na pala siya. Siguro, dapat nag-medium well na lang kami. As for the ribs, flavorful siya. Nasa meat talaga yung flavor, hindi lang sa sauce. Also falls off the bone. Yung croquettes, crunchy on the outside, soft and creamy on the inside. Medyo subtle lang yung flavors niya. For the dessert, we had basil panna cotta. Hindi siya very sweet, yung texture niya parang taho, but softer. Nung patapos na kami kumain, nagsimula na yung live acoustic band sa bar nila. Pumunta kami doon at umorder ng glass of champagne at glass of dessert wine. They let you taste before filling up your glass, which is nice. Nahiya naman ako magpaka-wine connoisseur, kaya pinapuno ko na lang agad. Dapat pala, nag-bottoms up muna ako para punuin ulit nila. The band was very nice, kaso 9 PM yung last shuttle back to D-Mall. Parang mahirap din umuwi via trike kasi medyo dulo na ng island. Baka walang dumadaang trike ng gantong oras. Ang na-appreciate ko talaga is nag-arrange sila ng shuttle pabalik ng reception in time para umabot kami sa shuttle to D-Mall. Sinabihan na lang kami when it's time to leave. Sinimulan namin ang araw ng breakfast buffet na included sa room namin. Hindi kami natuwa sa pagkain nila. Baka dapat dun kami sa isa nilang kainan sa may beachfront. Kumain lang kami para hindi kami magutom sa umaga. Naligo at nagbihis lang kami bago mag-DIY land tour. Based sa mga napanood kong vlogs, 500 per hour ang singil sa land tour ng trike. Sulit na para sa 4 to 6 packs kaso dalawa lang kami. Nalaman ko rin na may hop-on hop-off bus sa Boracay at pwede siyang only rides for 1 to 3 days. Meron silang website at same price lang sa Klook. Kaso may forms pa na fill-upan, kaya sa Klook na lang ako bumili ng pass. Doon ako nagkamali. Nung pumara kami ng hop-on hop-off bus, hindi raw pwede yung pass namin at kailangan namin pumunta sa e-mall para doon sumakay. Malapit lang naman, mga 5-minute walk. Saka ko ni research. Meron palang dalawang klase ng pass, express at regular. Express yung nabibili sa Klook at QR code lang siya. Kaya madaling makuha kaso piling bus stops lang siya nagsasakay at may schedule. Yung regular may card talaga at pwede ka sumakay at bumaba sa kahit anong bus stops. 5 to 10 minutes lang din ang interval. Hindi ko lang sure kung saan nabibili yung card. Siguro subukan nyo sa website nila or try nyo bumili sa konduktor ng bus. Sa Cujo's Keyhole ang baba namin. May photographer pala sila dun. Sa kanila naka-reserve yung best spot. Hindi ka naman required bilhin yung printed photos nila na worth 150 each. Para raw makuha yung soft copies, kailangan mo bumili ng 6. Bale, 900 pesos. That's too much for us. Hindi rin naman namin kailangan ng hard copies. Na-negotiate namin na 3 photos na lang ang kukunin, pero ibibigay na rin nila yung soft copies. Naglakad kami ng 10 minutes pabalik sa beach ng New Coast para mag-picture. Kala kasi namin ito na yung Ilig-Iligan Beach dahil nakalagay sa Google Maps. Nag-set ako ng alarm para bumalik sa Keyhole dahil dun din daw ang pick-up ng bus at may schedule nga. Pero nag-alangan kami na papasok yung ibang bus o yung nasakyan lang namin dahil na-request namin. Buti na lang may trike doon na hindi nagla-land tour. Halos lahat kasi doon ay naghihintay ng mga umaarkila sa kanila. Ang next stop namin ay Puka Beach. Dahil kaunti ang tao dito nung pumunta kami kahapon at mas maganda raw mag-crystal kayak dito. Makulimlim na nung nag-crystal kayak kami. $250 per person ang rate nila. Kapag couple, 2 kayak ang kukunin tapos pagtatabihin lang for couple pics. Then solo na sa kanya-kanyang kayak.
Pero hindi ko bet mag-solo kaya isang kayak na lang ang kinuha namin. Pareho kami nakasakay para sa couple shots, tapos bumaba ako para mag-solo siya. Pumunta kami sa Jammer sa D-Mall. Maganda ang pwesto ng restaurant, overlooking sa beach, lalo na sa second floor. Masarap din ang pagkain. Ang order namin ay Jammer Smash Burger, Chef's Cubano, at Chili Cheese Fries. Umorder din kami ng Lemongrass Limeade at Strawberry Limeade. Mas masarap yung strawberry. Babalikan namin to. Nilakad namin papunta sa meetup location para sa Red Whale Sunset Party Cruise. Ang nakalagay sa clock ay 2 p.m. start time. Dumating kami ng mga 1:45 p.m. pero late daw kami. Ang meetup time pala ay 1:30 p.m. Tinanggap pa rin naman kami. May special trip pa nga kami gamit ang speedboat nila dahil umalis na rin yung yak. Today from Philippines, Korea, Taiwan, and New Zealand. Very lively ang atmosphere sa cruise. Energetic ang crew at mukhang game sa lahat. Straight din mag-Koreano ang mga hosts which is cool dahil Pinoy din sila. Nagkalat din ang crew sa yacht at sila pa mag-aalok na picturean ka sa phone mo. May designated seats sa covered area ng yacht. May tables din para sa food and drinks namin. May bar sila. Free, only cocktails and mocktails. Available din ng beer at iba pang hard drinks pero may bayad na. Nagsaserve din sila ng finger food sa table namin. May CR din sa magkabilang side ng bar. Sa harap ng yacht, may mga net tapos yung ilalim nun, tubig na. Meron din silang mermaid tails na pinapahiram for photoshoot. Sa second floor, may lounge chairs. May stops din ang cruise. Ang una ay snorkeling, slide, at cliff jump. Lahat to ay kasama na sa binayad mo. Meron din silang snorkeling gear at flippers. Sunod na stop namin ay sa may Ilig-Iligan Beach para sa speedboat, kayak at paddleboard. Ang last stop namin ay sa may Puka Beach para manood ng sunset. Tapos, nagsimula na ang party. Naengganyo talaga ng mga crew makijoin ng lahat. Nilid kami papunta sa harap ng yacht, saka kami pinagbabasa ng malamig na tubig. May nag-ikot din na dala yung isang jug ng pinaghalong tirang drinks at pinapainom sa mga guest. Hindi naman daw nakakadiri yung lasa, matatis lang. Nung patapos na, nag-iikot yung host para sa tips. Ina-announce niya talaga kung magkano nilalagay, kaya mahihiya ka na rin. Kami naman, maliliit lang yung barya namin, tapos 1K na yung next bill. 1K tuloy yung nabigay namin. Nag-enjoy naman kami, saka pinag-speedboat kami pasakay ng cruise dahil nga late kami. So, fits lang. Naglakad lang kami pa uwi, dumaan rin sa D-Mall. Tinikman din namin ang Coco Mama. Sarap naman. Sa Aplaya naman ang dinner namin. Italian cuisine sa beachfront. Umorder kami ng caprese focaccia, carbonara at Aplaya pizza. Legit ang carbonara nila with guanciale at walang cream. Lasang-lasa mo rin yung freshness ng caprese focaccia. Manipis nga lang yung focaccia bread nila, iba sa alam namin. Cold cut pala yung parma ham sa pizza.
First time ko makatikim ng cold cut dahil ayoko ng malamig na pagkain. Ang drinks namin ay berries at choco banana smoothies. Hindi namin maubos yung pizza. May club rin pala sila sa 3rd floor pero hindi namin nasilip. Ayaw na namin sumugal sa breakfast nila Carmela. Nilakad namin papuntang Sunnyside Cafe sa Station 3. Ang order namin ay bacon and mango grilled cheese, rose and lychee cream pancake, the Little Wave coffee, at vegan Spanish latte. Everything was so good. Nabigyan din kami ng guide pamphlet na may 10% discount sa iba pa nilang restos. Sakto dahil sa Percy kami magla-lunch mamaya. Pagka-uwi, naligo at nag-impake na kami dahil lilipat kami ng hotel mamayang hapon. Nag-checkout na kami at iniwan sa baggage counter nila ang mga bag namin. Nag-trek kami papuntang Bulabog Beach para sa water activities namin. Nalate kami ng ilang minuto pero okay lang daw. Ang binook ko ay parasailing at helmet diving. Hinatid kami sa isang platform para dun maghintay ng bangka na may parasail. Maganda ang view sa taas. Hindi naman kami nahilo. Nakita namin na yung kabilang parasail ay sa tubig nagland. Buti na lang kami sa boat mismo. Binalik kami sa platform at doon naghintay ng bangkang maghahatid sa amin sa platform naman ng helmet diving. May briefing muna. Tinuruan kami ng mga dapat gawin at kung paano mag-equalize. May photographer din sila sa baba. Pinapwesto kami sa may corals. Tapos pinapakain niya yung mga isda para lumapit. Tapos naglakad-lakad na kami. Umabot din kami ng 30 minutes kahit na 15 minutes lang ang nakalagay sa clue. Tapos binalik na kami sa beach. Nag-trike kami pabalik ng hotel para lang magbanlaw at kunin ang bags. Pinahiram naman kami ng towel. Hindi na muna kami nagbihis. Nag-trike ulit kami papuntang Percy para sa lunch. Umorder kami ng black pepper crab. May kasamang rice na pala yung crab, royal seafood tagine. Ang drinks namin ay calamansi shake at iced latte. Mas nagustuhan namin yung black pepper crab sa Singapore. Parang mas malasa doon. Dito parang anghang na lang yung nalalasahan sa sauce. Pero naubos pa rin namin. Yung seafood tagine, masarap naman. Though dahil siguro malalaki yung prawn, hindi siya ganun kalasa. Nag-trike ulit kami papuntang Pinnacle sa Station 1. 3 PM para 1 check-in pero pina-check-in na kami nung dumating kami ng 2 PM. In-upgrade pa yung room namin for free. Maganda yung room. Hindi nga lang sila beachfront at may stairs na dadaanan papuntang beach. Siguro mga 3 floors katumbas. Pero pagdating mo naman sa beach, maganda. Tinatanggal nila yung seaweed sa beach para malinis. Hindi rin maraming tao, perfect for relaxing. Pero wala kaming time mag-relax dahil may parasailing pa kami mamaya. May shuttle ang Pinnacle papuntang City Mall at D-Mall. Nagpatid kami sa D-Mall dahil kailangan ko na bumili ng SD card. Puno na yung 256GB ko. Bumili na rin kami ng Ube Mama. Mas gusto ko siya kaysa kay Coco Mama dahil may halaya. Tapos naglakad kami papunta sa meetup place ng Sunset Parasailing sa may Astoria. On time na kami dumating ngayon. 4:30 ang meetup time pero 5 PM pa ang start. Solo namin yung isang paraw. It's a nice experience na makasakay sa boat na walang motor at pinapaandar lang ng hangin. May photoshoot din kami bago bumalik sa beach.
Nakakatakot lang mag-posing dahil nagtanggal kami ng life vest. Tapos maalot pa. Pagkabalik ng beach, naghanap kami ng spot na walang masyadong tao at doon kami nanood ng sunset. Ang dinner naman namin ay sa Mayas, malapit rin sa pinagtambayan namin. Umorder kami ng kansi at birria taco. Wala pa ring tatalo sa kansi ng Bacolod. May cocktails din kami, Papa Coco at Diwata. May breakfast din kasama ang room namin pero hindi na buffet. Hindi ko lang sure kung dahil ba weekday na. Meron silang options for American and Filipino plated breakfast. Bukod doon, meron ding buffet table ng pancakes, waffles, breads, spreads, salad, banana, and cereals. May coffee at hot chocolate pa. Pagkakain, bumaba kami sa beach. Naglakad kami papuntang Diniwid Beach o yung Station Zero. Kahit kahilera niya lang yung White Beach, hindi kasing Pinoy sand niya. Tumambay lang kami saglit, tas bumalik na rin para mag-swimming naman sa pool. Maganda ang pool nila, hindi masakit sa mata. Medyo mainit nga lang dahil walang silong. Tapos bumalik na kami sa kwarto para maligo at mag-impake. Iniwan namin sa reception yung bags para mag-lunch muna kami sa Station 1. Malapit lang sa hotel yung napili kong lunch place, Casbar. Mediterranean cuisine naman kami ngayon. Umorder kami na shish taouk, creamy spinach pita pizza at hummus. Strawberry lassi naman ang drink namin. Masarap lahat, lalo na yung pizza. Para siyang yung creamy top layer ng Greenwich lasagna. Bumalik din kami sa hotel pagkakain. Sasakay sana kami ng shuttle papuntang D-Mall para bumili ng souvenirs kaso ang tagal bumalik ng driver. May flight pa kami ng 5 PM kaya kinuha na namin yung bags at nagpatawag ng trike. Wala rin kami nabiling souvenir sa D-Mall kaya nagpalamig na lang kami sa Mango Mama para makumpleto na rin ang 3 mama. Masarap din siya pero favorite namin yung Ube Mama. Pagkatapos, sumakay na kami ng trike papuntang port. $250 per head ang binayaran ko sa port kasama na ang trike papuntang airport. Pagdating sa airport, may pila sa check-in counter. Buti na lang, tinatanggap nila ang e-boarding passes kaya dumiretso na kami sa boarding gate. Mga 3:30 PM andun na kami sa loob. Pinasakay kami ng bus papunta sa airplane mismo.